pwedeng masira yung ating motor. Hindi natin alam kung ano yung mga nakalagay dun sa langis na yun, di ba? Kasi peke nga siya. Paano ba natin malalaman kung peke yung ating nabili? So, yung video natin ngayon is usapang langis muna tayo. Ayan. So, kasi meron akong nakita, kasi dapat mag-change oil ako, mga paps. Mag-change oil ako dun sa ADB, which is naka 3,000 km na ako. Ayan. Schedule ko is every 3,000 ako nag-change oil. Bala ko sana ay o-order na lang ako on. Then, may nakita ako doong langis, which is yung ganitong langis, yung kulay blue. Ayan. Pang automatic to. Yan, na fully synthetic. May nakita ako doon, ang price niya is nakakalaga lang siya ng 185. Yan. Eh, ang pagkakaalam ko dito, ang bili ko dito is nasa 300 plus ata to. Yung unang bili ko ata nito nasa 290 plus. Pero kasi every year, hindi ko lang kung every year is tumataas sila. Yan, ngayon nasa 330, 40, 50, mga ganun na yung price niya. May nakita ko doon na ganito, parehas sa parehas, which is nakakapagtaka kasi napakamura niya, no? Bakit ang mura? Research ako, ngayon pala ang na-discover ko is meron pala tong mga peking Honda na 40. Yan, na mga fully synthetic. Fully synthetic ko, no? Pero nakakapagtaka kasi dun sa presyo na may nakita pa nga ako 170. Ganito siya, kulay blue. Which is nakakapagtaka bakit ang mura niya. Napagkaalaman ko na meron palang kumakalat na marami palang kumakalat na peke nito through online yan. Sa mga Shopee, Lazada. Yan, hindi ko nababanggatin kung anong shop yun. Pero nagbebenta sila ng mga ganito. Which is, yun nga, nakaka-disappoint kasi pwedeng masira yung ating motor. Hindi natin alam kung ano yung mga nakalagay dun sa langis na yun, di ba? Kasi peke nga siya. Paano ba natin malalaman kung peke yung ating nabili? So, yung unang-una, yung sa presyo, which is napakamura na, dun magtataka na kung bakit napakamura niya. Okay, ibig sabihin peke siya, no? Hindi naman, kapag mura, hindi naman nagbebenta ang mga businessman, okay? Mga business-minded na tao, hindi naman sila nagbebenta ng palugi eh. Lagi silang nagbebenta na may tubo. Yan, lagi yung tatandaan niya kapag negosyante kayo, hindi kayo magbebenta ng palugi. Yan. So, nabibili nila na sa murang halaga yon, then binibenta nila sa papatungan din nila. Na papatungan lang nila ng kahit konti, pero yung iba kasi binibenta rin yun sa parehas na halaga, kagaya nito. Original siya, genuine siya, ang presyo na is nasa 300 plus. Tapos yung mga peke binibenta rin ng ganong halaga, no? So binababaan lang nila ng mga 10 piso, 20. Yan. So syempre kampante ka kasi nga mahal yung nabili mo, pero ang kasamaan ay peke pala, no? So, paano ba natin siya may iwasan na peke yung ating mabibili? Okay, so, yun nga, nag-research ako. May mga nakita ako na nag-comparison. Bibili sana ako ng peke na yun, pero hindi ko na sasayangin yung ating pera sa pagbili ng mga pekeng produkto. Sayang naman yung ating magagastos dun sa pagbili ng peke. Okay, comparison lang. Ito, picture na lang yung ipapakita ko sa inyo para ma-comparison natin kung ano yung mga peke tsaka yung mga genuine. So, sa genuine, okay, ito, first na mapapansin nyo, ang genuine, mga paps, is meron siyang manufacturing date at serial number. Ayan. So, meron siyang ganito. Ayan. Sa mga peke, wala na ito. Tsaka yung ano niya, yung pagka-print ng kanyang label, ito, yung kanyang yan, sticker is pulido o malinaw. Yan. Pero kung baguhan ka at hindi ka naman ganun ka babusisi, eh hindi mo talaga mapagkakamalang peke kung ano yung peke at original, kasi nga parehas na parehas talaga sila. Ang pinagkaiba lang talaga nila
yung pagka-printing ng sticker, tsaka yung kanyang serial number. Ayan, kung ito mga paps, yung mga langis na to is nabili ko to sa Honda. Sigurado yun, puro original at genuine yung inyong mabibili. Ayan. Ang unang basihan ko dyan is meron siyang serial. Ayan, halos lahat ata to is meron kasi dun ko naman siya nabili sa Honda mismo. Ayan, puro Honda. Pwedeng Honda, Motor Trade, pero para makasigurado tayo is i-check nyo yung serial number and manufacturing date niyan. Meron yan sa likod ng ating mga bottle. Ayan. So halos lahat yan nabili ko yan sa Honda. And then lahat yan merong mga serial at manufacturing date. Ayan. So yun yung isa sa mga para ma-identify mo kung genuine siya or fake. Ayan. Siyempre, hindi naman natin may iwasan. May mga taong nagtitipid din siyempre kapag dumating yung time na kailangan natin mag-maintenance pero wala tayong budget. Siyempre, wala naman tayong pambili. Hindi natin alam. Siyempre, bibili tayo ng mga murang, may nakita tayong murang langis. Nagtitipid nga tayo at kapos yung ating budget. Imbis na change oil lang yung gagawin natin sa motor, mapapa-change oil. Yan. So, para maiwasan at maging aware yung ating mga kapwa motorista na mahilig mag-DIY, ayan, para naman to dun sa mga bago pa lang sa pagmumotor at pinapamaintain nila pinapagawa nila sa labas, ayan. So, sabihin natin, nagtitipid tayo, hindi natin kasi mahal magpagawa sa kasa magpa-maintain. Ayan, pagkasa maintain yan, mahal yung mga gastusin dyan kasi labor pa lang is mahal na. Yan. So kung papagawa yung iba kasi merong mga ibang motorista yan na nagpapa-change oil na sa labas. Syempre hindi naman sila aware sa mga meron pa lang lumalabas na mga peking ganyan. Imbis na makatipid, ayan, be aware lang sa mga kumakalat na peke. Yan. So kung alam niyo na kung paano ma-distinguish ang peke at genuine, okay yan, tignan nyo lang yung likod ng mga bote kung meron siyang manufacturing date. Ayan, manufacturing date, hindi yan pare-parehas yung manufacturing date yan, at meron mga serial number yan na nagpapatunay na ito ay genuine. Ayan. Okay, yun lang mga paps, sana nakatulong tong video na to sa inyo at sa mga iba pang baguhan sa pagmumotor. Yan, para naman maging aware at kawawa naman kasi yung mga iba nating mga motorista na hindi nila alam yung mga ganitong klaseng meron pala mga peke. Ayan. So yun lang, sana nakatulong tong video na to at paki-like yung ating video kung nakatulong to at kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-subscribe yung ating channel, then paki-click yung notification bell button para sa mga bagong update na ilalabas ko. So yun lang mga paps, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at ride safe sa inyo lagi. Yan.